ko. Tapos sabi niya, halika nga lang dito, bata ka, sasampalin kita. Tapos sabi ko, bakit po ako lalapit? Sasampalin niyo po ako. Pero akin kasi dalawa. So mostly, pag dalawang guhit, dalawang kamay, mas rare. Yung basurahan, tinapat niya sa mukha ko. So welcome back to my channel mga master. Ngayon wala tayong gala sa mga sementeryo, sa mga abandonadong lugar dahil gusto ko pong bilang tawag dito para po mas lalo nyo ako makilala si Master G. You can call me Master G or Master Gala, RJ for short. Hindi ko alam pa paano magsisimula. 10 facts about me. Ano ba yung mga usually na hindi nyo pa alam sa akin, na nakikita nyo lang sa akin? What I mean is, yung napapanood nyo lang ako. Sana tapusin yung video, wala pa po itong 20 minutes. Ito na naman tayo mga master. Shoutout po unang-una sa lahat po ng mga bagong subscribers natin. 30,000 last month. O almost 1 month, kasi 28 days lang naman po. Nandiyan po sa screen. Baka sabihin nagyayabang tayo. Pero kayo po yung aking ipinagmamalaki. Dahil, syempre, sino ba naman ako? Di ba, pinapanood nyo lang, tapos nag-subscribe kayo. So, maraming salamat. Sa mga OFW, mga subscriber natin, thank you so much. So, number 1, naghanda na ako ng mga listahan para hindi na ako mahirapang mag-isip. Kasi nandito lang tayo mga master sa room ng, hindi ko po bahay ito, dito po ako sa bahay ng aking kapatid na si Leia. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout din sa aking family sa Bulacan. So, magsimula na tayo mga master. 10 facts about my personal life or kung sino talaga si Master G. Number 10. Umpisa natin sa number 10. Ako po talaga ipinanganak po sa Bulacan, mga master. Ako po ay pure Bulakenyo, pero ang nanay ko is taga Tacloban, taga Leyte. Pero siya po ay dito na po halos lumaki sa Manila. 14 years old pa lang siya, or 13, dinala na po siya ng lola ko dito at pumasok po ng katulong ang lola ko sa Manila. Kaya din sila nagkakilala ng tatay ko nga pala dahil dinala ng lola ko dito sa Bulacan. Tricycle driver yung tatay ko before. Doon na sila nagkakilala. And then, long story na yun. So, yun, ako yung panganay sa aming magkakapatid, mga master. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, doon na tayo sa 10 facts about me. Number 10, dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ako po ay naging isang janitor. Oo, yan na, nagulat kayo, ano? Hindi niya alam. Bigyan ko lang kayo ng konting story about that. Kasi, meron akong naging kaibigan before na pinag-apply niya ako doon sa isang kumpanya dito po sa Bulacan. E di nag-apply ako. Malaking kumpanya talaga, as in. Ang nilinisin ko office. So, kwento ko lang saglit guys. Pagpunta ko ng office, naglinis ako first day ko, okay. Tapos, naging mabait sa akin. Ako pa nga pinaglilid nila ng prayer dati eh. Nung naalala ko eh. Pero, nung mga ikatlong araw, wala pa akong 1 week natanggal ako sa trabaho. Actually, hindi naman totaling tanggal. Ako na pala yung kusang umalis dahil hindi ko nasikmura. Hindi po yung sa trabaho hindi ko nasikmura yung ginawa sa akin. Parang ang nangyari, siya yata yung presidente ng CEO yata siya or what, or mataas ang posisyon niya doon sa office. Ang naiinis siya sa tuwing nai-skipan ko yung basura sa kanya, hindi ko rin natatapon. Although hindi pa naman ganun karami, ang gusto niya kasi laging tinatapon yung basura everyday. Kasi everyday nga ako naglilinis. So, ang pagkakamali ko, isang beses ko lang naman na hindi nakuha yung basura niya. And then, kinabukasan, nagalit agad siya sa akin. Pinagalitan niya ako agad. Alam mong ginawa mga master? Yung basurahan, tinapat niya sa mukha ko kahit medyo malayo yun. Ano tingin mo dito? Hindi ba ito basura? Pagdating sa akin, lagi mong ini-skip. Pero sa kanila, lagi mong ganun siya. Oo. So, parang napahiya ako. Sa likod ko, nagtitinginan yung mga tao, yung mga ka-office staff niya. And then, yun. Humingi ng pasensya naman yung mga sa akin. Sabi niya, pagpasensya mo ni si sir, laging ganyan, yung laging mainit ng ulo. So, sa loob ko, hindi pa pwede. Kasi hindi ako ganun eh. Sabi ko, maraming pwedeng trabaho. Hindi kasi ko yung tipong mabilis akong wala ng pag-asa na, dito na lang ako ganun, magtitiisan. Hindi kasi ako mapagtiis talaga, sa totoo lang mga master. Yung isang facts about me. Gumagawa ako ng paraan. Nagiging positibo ako sa halos lahat ng bagay. Para lang maalisan ko yung mga ganong negatibo na nangyari sa akin. So hanggang ngayon, naaalala ko na lang na
parang masyado nang mababa yung trabaho ko, masyado pang hinamak. Alam mo yung pakiramdam na gano'n, iniharap sa akin yung basurahan. Anong tingin mo rito? Hindi ba ito basura? Parang ang meaning nun ganyan ka lang. Ito lang ang gagawin mo, ganyan lang ang trabaho. Parang gano'n, parang pang down talaga. So, number 9. Pero, pinupuri ko po lahat po ng mga janitor, mga utilities, saludo po ako sa inyong lahat. Dahil, kung wala po kayo talaga, hindi po mapapanatili ang linis ng mga kasi ako naging janitor din po ako, naging utility man din po ako, mga master. For almost 1 week lang naman. Kasi hindi ko talaga kinaya agad. Nag-resign, nag-awol na lang ako. Hindi ko kinuha yung sahod ko. Meron ako ipinasok doon almost 1 week. Tapos meron pa nga akong t-shirt nun may mga t-shirt pa kami. Pero umalis talaga ako, hindi ko talaga kinaya. So number 9, medyo mapili sa kaibigan. Totoo yan, master. Mula nung nito lang naman, mga nakaraang taon. Pero ako talaga dati wala akong pinipiling kaibigan. Pero naging talagang pumipili ako ng mga kaibigan. Number 8, puyat madalas dahil sa pag-e-edit. Tama ang narinig nyo. Ako lang po ang nag-e-edit ng aking video, nagbo-voice over, lahat po yan. Ako po ang ako po ang gumagawa ng idea. Ako po yung para sa mga bagong subscriber natin, tsaka sa matagal na mga solid masters natin dyan. Mula sa po lang mga napanood yung video, ako po lahat ang nag-edit niyan. Wala pa po akong ipinapagawa. Pero bala ko po, within this year, kung magtutuloy-tuloy po na maganda yung ating, alam mo na, yung ating monetization dito sa YouTube, at yung ating FB page na bago, ilalagay ko po dyan, mga masters. Sana suportahan nyo naman po. Yun ang hiling ko sa inyo kasi kailangan natin ng at least 10,000 followers para mag-monetize na po yung bago nating FB page. Yung luma, still ganun pa rin, pero ginagawa na natin ng paraan. Ayoko naman ding i-delete yun. Baka magawan pa natin ng remedyo na maibalik sa recommendable. Kasi medyo mahigpit po kasi ang Facebook sa recommendation. Lalo pag merong mga sementeryo, ganun. Pansin ko sa kanila, number 7, makakatawa. Kaya kong baluktutin yung dila, mga master. Ewan ko kung lahat kayo kaya yung ganito. Baluktutin ng ganyan. Kabilaan yan, guys. Kayo ba? Comment below kung kaya nyo. At ito, yung aking palad, nabasa ng ibang subscriber. Yan, kasama po yan sa 7, sa 10 facts. Hindi ko na po ihiwalay. Parehas po silang simian lines. So, meron pong ibang mga naging simian lines. Ibig sabihin ng simian lines, lalo pag isa lang na may guhit dyan, ang nagkakaroon daw yung mga may special na kalagayan. Ewan, yung sinasabi nga nila mga special child, yan yung mga simian lines o straight ang guhit sa palad. Pero ako, hindi naman ako special child, mga master. Pero, natutuwa lang ako kasi ang sinasabing may special na kalagayan, yung isang guhit lang daw, sa isang kamay lang ng tao. Pero akin kasi dalawa. So, mostly, pag dalawang guhit, dalawang kamay, mas rare. Ang isa sa rare na dyan, kasi na-upload ko na before, nasabi ko sa inyo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Simian lines po siya. So, straight decision din. Kung talagang, may isang salita. Ganon din po ako Yun ang pansin ko sa sarili ko. At swerte din daw sa pera. Yun ang sinasabi nila. Siguro, kasi hindi naman ako nawawalan talaga. Kahit dati hindi pa ako vlogger, mga master, hindi naman ako talaga nasisiro. Lagi akong gumagawa ng ikakapera. So, number 6. Ito medyo malungkot nagsasawa na. Hindi sa inyo, mga master wala kayong kasi salamat sa inyo nagsasawa na sa vlog. Bakit naman, Master Gala? Bakit ka nagsasawa sa vlog? Kasi guys medyo, alam mo yung nadadama ko na lalo nung nakaraan, meron kaming vlog ni Agassi Ching, nagpunta kaming ospital. Parang after ng vlog ko kinaumagahan, nabalitaan ko nga din, sakit din daw si Agassi Ching. Pero hindi ko alam kung baka, syempre naulanan din siya. Naulanan din ako, pero sumama din pakiramdam ko. At the same time, para ako may bali dito sa balikat na parang ang bigat-bigat. Actually, hanggang ngayon, nafe-feel ko pa yung bigat nung galing kami ng ospital.
Hindi sa sinasabi ko nagsasawa ako, natitigil ko na ha. Ito, i-correction ko lang, di baka may mag-comment na naman. It's time to focus sa mga more on documentaries po. Oo, mga investigative documentaries at wala munang kababalaghan masyado. Yan po. Para po magkaroon ng yung content natin umikot ng umikot, mag-iba-iba. Kasi iba-iba naman ang taste. Hati kasi meron tayong mahilig sa horror. Meron tayong mahilig sa puntod ng sikat. Meron tayong gusto yung mga abandonadong bahay. Kaya minsan, para sa akin, kung isa yung nag-viral doon, ba, yung katulad yung dagat dati sa ilog, o dagat sa ibabaw ng bundok, ang dami ko na kumang subscriber noon, almost 400,000. Marami sila. Hindi masyadong kababalagyan, pero may sementeryo pa rin. Kaya mag-alala mga master, hindi naman natin aalisin ng sementeryo. Kaya lang sa ngayon, talagang yung mga natitira ko, mga ilang video na lang yata, 3, 2, yun na lang po. Hindi na muna ako nagbablog sa sementeryo unless meron talagang kakaiba yun. So nandito na tayo sa yung kasama na po sa number 6 yung mabilis akong mainis. Yan, isang fact about me. Napakabilis kong minsan yung kahit simpleng bagay lang mabilis akong mainis, pero napapag-aralan ko naman din kontrolin. Pero pag natataon naman na hindi naman sa basta may pagkakataon or most of the time din naman na nakokontrol ko yung aking inis. Kasi pag nainis na ako, nasimula na yun, parang maghapon nakaka-negative na po kasi yun. Kaya hindi din po maganda. Number 5, yung pagiging natural na komedyante. Minsan hindi ko napapansin sa sarili ko. Nakakatawa na pala yung mga kilos ko, yung mga ginagawa ko, mga master. Kikwento ko lang kasi dati, yung pinsan ng lolo ko, matagal ng panahon ito bata pa ako, mga 8 years old. Ngayon, kikwento ko lang, nakakatawa kasi siya talaga. Pag naalala ko, natatawa na lang ako. Yung pakwan, nag-harvest yung classmate ko si Joanne. Shoutout sa'yo, Joanne Raffles, yung classmate ko. Ng mga pakwan, kasi may mga farm sila ng pakwan. So, pinapunta niya ako doon. Tapos binigyan niya ako ng yung mga reject, yung mga nababasag na. Tapos dinala ko, nilagay namin sa 3 wheels, dinadrive namin doon sa sidecar na 3 wheels. Ngayon, nasa gilid ng kalsada, nagmamarites yung lola ko, o yung pinsan niya ng lolo ko. Sabi niya, ano ba Eka yan? Pakwan po. Abay, pengi naman. Ganun pa. Siyempre sa Bulacan, ganun. Ito po. Binigyan ko ng 2, hindi masaya. Pinipili niya isang malaking-malaki na nakita niya na sabi ko, ay, bibigay ko po ako sa nanay ko yan kasi binukod ko na po yan. Napakadamot naman Eka neto. Ganda boses yan guys Napakadamot naman Eka neto. Sabi niya, napakadamot mo naman. Ay, nagulat ako. Sige po, kunin nyo na lang po. Binigay ko na lang. Dahil nung binigay ko na, hindi na. Nagalit agad. Manang-mana ka sa tatay mo. Napakadamot. Gumanon agad. Yung tenga ko, syempre bata pa ako. Siguro mga 8 or 9 years old, parang, or mga 10, ganon. Hindi ko na masyado matandaan. Sabi ko, ay, wag niyo po ako idadama yung tatay ko. Ginanong ko, napasagot ko siyang ganon. Aba, minumura mo ba ako? Sabi ko, ay, hindi po. Sabi ko, wag niyo po ako idadama yung tatay ko. Tapos sabi niya, halika nga lang dito, bata, at sasampalin kita. Tapos sabi ko, bakit po ako lalapit? Sasampalin niyo po ako. Tapos, ang nakakatawa, teka lang, wait, sandali lang. Galit na galit. Tapos, talagang mananakit talaga, mabubuhat talaga ng kamay. So, ginawa ko, lumakad ako, nagpedal lang. Sabi ko, dali. Kasama ko yata yung kapatid ko, si Ethan, hindi ko sure Dali. Tapos, ginawa ko, sa sobrang pagmamadali ko, ako tatakbo para mabilis. Ginawa ko, kinuha ko yung mga pakwan, hinagis ko dun sa may damuhan na may mga putik-putik na may mga tubig-tubig. Ang tawag sa amin nun mga sangka, o sa sangka, hinagis ko. Para mabilis kami makaano. So, nag-full storage mga master yung memory natin. Pero papagpatuloy ko yung kwento. So, ang nangyari nun, hinabol niya kami hanggang sa amin at nung nakita niya kami, nag-sorry din naman ako. Tapos, nagmano pa ako sa kanya. Yung nakakatawa lang na hindi ko makakalimutan karanasan. Kasi talagang hinabol kami hanggang bahay. At ang nakakatawa pa doon, nag-bless pa ako sa kanya. Tapos, parang dinukdok niya pa yung kamay niya sa ulo ko. Tapos, sabi niya, mo kang ginaganon, lola mo ako. Tapos, nag-sorry na lang talaga ako noon. Tapos, yun, nakiihi pa nga sa amin yun dati. Tapos, ang nakakatawa nga, nanghiram pa siya ng bike para lang mahabol kami. Which is, ayun yung sinasabi nga sa akin ng mga, Master G, nakakatawa yung mga mo, ganyan, yung sense of humor ko daw, ganon.
I-comment nyo na lang sa ibaba mga master kung ano yung nagugustuhan nyo sa akin at yung hindi ko nagugustuhan para makakapag-adjust din po ako. Kasi sino ba naman taong perfecto na kaya niyang kabisaduhin yung tunay niyang ugali, di ba? So, yan. Dito na tayo sa part na number 4. Mahilig talagang gumala. Oo. Kaya nga Master Gala. Ayun yung naisip kong pangalan sa aking YouTube talaga o sa aking sarili bilang content creator, yung pagiging gala. Actually, before is yun yan, nag-apply ako sa Boracay, naging therapist ako. Hindi pa ako vlogger noon. Nakarating ako ng Boracay, pero yung layo-layo mula rito sa Bulacan. Pero ang unang-unang pinakamalayong lugar na puntahan ko po is yung sa Cebu. Yan, kaya napaka deep meaning sa akin, malaking ano sa akin ng Cebu. Yung pagpunta ko dyan, natiis ko, na homesick ko. Inisip ko nga ibang bansa eh. Ganun parang kailangan mong gawing una. Pag first time mong lalayo, lalabas ka sa shell mo at you're gonna be out of your own shell, sabi nga nila. Or of your own comfort zone. Aalis ka doon. Ang una mong isipin mga master, ang payo ko lang, pumunta ka ng, isipin mo, punta ka ng ibang bansa, hindi siya Pilipinas lang. Katulad niyan sa Cebu, kunyari, ma-assign ka, wala kang magagawa kundi pumunta doon. Ganun ang ginawa ko, guys. Naghanap pa lang ako ng trabaho doon, may tumulong sa akin, kaibigan ko, si RL. Shoutout kay RL kung napapanood niya ako, napakabuting tao niyan. Isa yan sa tumulong sa akin. Yung lalong-lalo na sa pakikisama din sa tao, bilang maging matured ka rin. Naaalala ko yung mga tinuro niya sa akin hanggang ngayon. Napakabait na tao niyan, mga master. Ayun, isipin mo na sa ibang bansa ka pupunta para hindi ka masyadong ma-homesick. Kasi pag inisip mong Pilipinas lang walang challenge Parang gano'n. Tapos number 4 na tayo, 3. Ito medyo unusual Hindi ko nakikwento sa inyo. Unusual siya kasi nitong mga nakaraan lang, sunod-sunod po yung aking bangungot. Binabangungot ako madalas. Which is, minsan magigising ako ng umaga kasi most of the time, ang tulog ko talaga is umaga na nagigising ako minsan na para may sumasakal sa akin, para akong binabangungot yung madalas. Yung mga panaginip ko kakaiba, pero may meaning. May nakukuha akong meaning sa mga panaginip. Hindi ko alam yung kabilang ba sa senses na nabubuksan sa akin. Kasi ngayon, ang one of the sense na nabuksan na sa akin, yung nakakabasa ako ng mga ugali ng tao sa pamamagitan ng kanilang palad. At nakikita ko po sa kanila, mas close sila ng papa nila, buhay pa yung papa nila o hindi na, parang ganun, na susubukan ko po iyon. Ang magpapatunay na lang dyan yung mga naging kasama ko, mga nakilala ko. Number 2, mahilig talagang mag-edit, mag-video. Dati pa talaga, actually panahon pa nga ng Friendster yung shoutout na lang dyan sa mga nakakatanda pa ng Friendster. Panahon pa ng Friendster, talagang uso na yung mga edit. Yan, ang hilig ko talaga dyan. Kaya na-stress ako nung wala yung Friendster. Kasi mahilig ako maglagay-lagay ng mga templates, mag-edit talaga. Kaya, minsan, kinatatabaran ko rin. Although nanghihinayang ako sa bahay, kasi napakamahal ng bahay ng editor. Nagpo-focus na lang akong i-edit Minsan, nakakadalawang video ko sa isang araw. Minsan, 3 days na hindi ko pa natatapos yung isang video. Depende po sa quality, depende po sa tagal. Yun, ako po talaga yung nag-i-edit. Hilig ko po talaga yan, mga master. Kahit po sa mga pictures, ini-edit ko din yan. Mahilig talaga ako mag-edit. Number 1, mag-comment kayo guys kung may mga alam ko yung abandonadong lugar, abandonadong bahay. Kasi this coming week, or next week, I'll be in Capiz. I'll be in Rojas, mga master. Abangan nyo po. Meron na tayong gagawing vlog doon na tiyak magugustuhan ninyo, mga master. Nakakapanghilabot, marami tayong pwedeng puntahan doon sa Rojas. At yung Iloilo natin, abangan nyo, mga master. Talagang, kung meron talaga akong mamimit na mga taga Iloilo, mga kamaster natin dyan, shoutout sa inyo, abangan nyo ako dyan. Siyempre, yung mga walang sawang sumusuporta sa atin palagi. Yun, masasabi ko lang na ingat po kayong palagi, mga master. Dalangin ko na kayo nasa mabuti din kayong kalagayan at yung nasa mabuti rin kayong kalooban. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang ibang nagmamabuting kalooban sa atin kundi ang Panginoon Siya po talaga ang lahat. Ayun ang iniisip ko na tayo lahat ay nasa Diyos, yung puso natin na handang
magpatawad pa rin sa mga nagkakasala sa atin. Kasi ako, mga master, iniisip ko, kaya ko bang magpatawad sa taong gumawa sa akin ng hindi maganda? Alam niyo na nung nakaraan, di ba? Iniisip ko na lang, may Diyos naman may hustisya ang Diyos. Hindi naman po natutulog ang Panginoon, mga master Kaya, yun, kita-kita tayo sa mga bagong video. Almost every day na. Every 3 days ang upload natin. Abangan nyo. Between 1 p.m. to 7 p.m. It's most of the time 1 p.m. ang upload natin ng premiere. Sabayan nyo na lang, panoorin niyo. At nanonood din ako ng premiere natin habang naka-live yun na pinapalabas. Pinapanood ko din po yung sarili kong video para nakikita ko din yung mga difference. Yun, at lahat ng mga OFW subscribers natin, mga bagong subscribers, syempre yung mga solid masters natin na taon na. So, isa-celebrate natin yung ating 3 years of vlogging career sa ating YouTube channel. Abangan nyo po yung aking announcement. Magpapamigay po ako ng GCash pa premyo sa lahat po ng mag-share, magla-like ng video na yun. At kahit yung video na ito, isend nyo lang sa TikTok para magpapamigay po tayo ng at least 10 tigti 300 pesos na load, mga master. Sa ngayon, hanggang dyan lang muna yung makakaya natin. Alam ko, marami pa tayong vlog na marami pa akong ipapakita sa inyo ng mga vlog na alam ko hindi nyo pa siya napapanood sa ibang vlogger. Kasi yun talagang isa sa tatak natin na mapuntahan natin yung mga vlog na hindi pa napupuntahan ng iba at abangan ninyo, mga master. God bless. See you all again. Like this video, share, and comment. At kung di ka pa nakasubscribe, pakisubscribe na po. Ingat palagi at God bless you more sa ating mga gala. See you again, mga master. Magandang araw po. Sa gitna ng masukal na kakahuyan ay may 2 morgue. Ito ay naging parte ng napakalaking kasaysayan bago maging sentro ng kababalaghan. Anong ginawa mo, sir, nung time na parang hiniugot ka mo ng malalaking tao dito? Anong ginawa mo nun? Nag-concentrate lang ako sa prayer. Bago kainin ng dilim ang paligid, tayo ay gagala at dadamahin ang bawat sulok nito. Kabilang ang 2 morgue, mental hospital, at ang emergency room na napakaraming buhay ang nawala na. Nakaraan. Pag sinabi kong gawa, pag sinabi kong gawa, kung papayag. naninibago ko, guys, kasi nakagimbal na tayo.